That's why I'm not convinced na ito ay si Hansel Jane. I'm not convinced. No, ngayon kung siya man ito, sad to say, di ba? After all ng pag-uusap ninyo, after all ng pagpapahalaga ni Kalinga Prab sa inyo, masasabi niyo itong ganitong bagay, parang nakakalungkot. Ano? Mukhang hindi pa talaga matatapos itong issue na to ng Beyonce and the Batalero with Dr. Love and the others, the rest, yung sa sinasabi nilang kabila or Kalingap. Dahil ngayon, I'm not sure kung totoo o fake account lang itong pumasok na Hansel doon sa live ni Kuya Bal, ni Bal Santos Matubang, and ranting a lot of things. No? Marami siyang mga sinasabi na for me, most probably, no, nakakalungkot kung ito man ay totoong si Hansel or yung nanay ni Beyonce. No? Nakakalungkot pong isipin yon. But more on ako'y fake account. Nandurot pa ako sa ganung senaryo na fake account ito dahil kung bagbabasihan ko yung aking analyzation doon sa naging asal ng nanay ni Beyonce nung siya ay kinausap nila Kalinga Prab, parang sa tingin ko, no, well, that's my first time to see her, hindi niya magagawa yung ganung bagay. Para lang po sa akin, maaaring mali ako, no, dahil isang beses ko pa lang naman siya nakitang in-interview or kinausap. So I'm not sure kung ganun ba talaga yung ugali niya. May capability ba siya na magsalita ng ganun sa live despite of all the help and the effort? Yes, I know. Wala silang utang na loob para sa akin dahil talaga namang, kumbaga, pareho silang nakinabang, no, sa naging lab team or sa naging outcome ng pagpa-vlog nila kay Beyonce. But yung respeto para sa akin dapat hindi nawawala yun. So, yan po yung ilan sa lalamanin nitong aking vlog na to or ng video ko na to. And kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga taong patuloy na sumusuporta at tumatangkilik sa aking channel by subscribing and watching all my videos. Thank you po, no? And doon naman po sa mga, kasi kung papansinin ninyo, iba't ibang community po yung aking nire-reactionan dahil ako po ay reactor. And whatever I'll say or I'll discuss or I'll share with you are all my opinion based on how I understand the situations, no? Based on what I saw, I heard, and I watched. Okay? So ito po ay hindi influensya na kung sino mang nasa community na aking nire-reactionan like this Kalingap, no. Wala po akong masamang tinapay sa Kalingap community and even sa mga sinasabing anti-Kalingap, no. Ito po ay reaction ko lang, ma'am. Kung kayo po ay pakiramdam ninyo may mali sa sinabi ko, our comment section is free for you, to all of you, to comment and share whatever knowledge you have that might help me to understand better kung ano man po yung aking mga dinidiscuss. Okay? So, nga po, I'll show you some of the comments, no, ni Hansel or ng nanay ni Beyonce doon sa live ni Bal Santos Matubang. Kasi para sa akin, no, uulitin ko po, for me, I hope this is a dummy account na ang gusto lang ay manggulo. No? Manggulo, paguluhin, or palakihin pa yung issue. Because if this is a real account, medyo nakakasad lang po. No? At bakit ko nasabi yun? Allow me to share some of my thoughts. Okay? But before that, allow me to show you some of the comment na sinabi ng nanay ni Beyonce sa live ni Bal Santos Matubang. So, ayan po, no? Ito po yung ilan sa mga naging comment, no, ni Hansel, Jane, Ilona Batalero, no? So, they are saying this is the mother of Beyonce, no, na pumasok sa live ni Bal Santos Matubang na nakita ko to pero parang hindi napansin nung umpisa ni Bal, no? Pero may mga tumatawag ng attention sa kanya na pumasok nga raw si Hansel, yung nanay ni Beyonce, pero parang hindi niya nabasa, hindi niya nakita. No, parang ngayon niya pa lang ito binibigyan ng reaction.
no, ni Bal sa sa live niya ngayon itong habang ginagawa ko tong content ko na to. Sabi ni Hansel is, mawalang galang na po, Kuya Bal. Sobra po kayo magsalita. Halos ipalapa niyo po ang pamilya namin dito. So, itong terminology, no, pa lang, no, if I'm reading yung nanay ni Beyonce correctly, hindi niya itong masasabi, no? Dahil alam naman natin, di ba? Alam naman nila na ang Kalingap ay full of controversy. Maraming mga issue, no? Maraming mga gumagawa ng kwento, or napapansin, sumasawsaw, di ba? So there's a lot of it. So for sure aware sila nung tinanggap nila ang tulong ng Kalingap, no? For them to say na pinapalapa, medyo harsh kasi hindi ko naman, although hindi ko napapanood lahat ng mga vloggers ng Kalingap or strikers or ano pa bang term nila doon, no? Affiliate, no? Parang hindi ko naman nakikita na nababalahura. Normal na mayroong magko-comment na hindi maganda. It's a given facts, no? Especially yung nangyari na to. May mga supporters na Edu na galit sa kanya or nagtatampo sa kanya. But the same thing, di ba may supporter din naman si Beyonce na galit din kay Edu. Di ba? Kaya nga sila pinag-ayos eh. And even Beyonce accepted the facts na yung mga nakapaligid. And yan ay narinig, no, ng nanay ni Beyonce. So yung word na ipinapalapa, I don't think, no, na maiisip yan, no, ng mga magulang ni Beyonce. For me, kasi you've been in this social media or sa Kalingap for how many years, di ba? Hindi ba kayo used to it? Di ba? Hindi pa kayo sanay? Hindi pa ninyo ma-identify kung pinapalapa ba or not? Di ba? So yun yung medyo parang may problema sa comment na to based doon sa kung ano yung napanood ko nung in-interview yung nanay ni Beyonce. Gusto po ninyo lahat po sabihin ko dito sa live po, isa-isahin ko po ba, no? Itong mga ganito, saan kumukuha ng lakas ng loob, no? Yung nanay ni Hansel, kung si Hansel nga ba talaga yan, di ba? Tulad ng sinasabi ko, yes, wala silang utang na loob if that's doon tayo magdidebate, no? Kasi nga napabahayan sila, na-vlog sila dahil gusto nila pareho. Di ba? Napabahayan sila kasi kumita si Beyonce. Di ba? So lahat yun. So nakinabang si Beyonce, nakinabang si Kalingap Rab, at nakinabang si Edu. No? For her to say kung ano man yung gusto niya sabihin. Yes, may pagkukulang at pagkukulang yan. Normal yun. No? Maaaring may mga bagay na questionable. Pero if those are not really that serious, no? I don't think na, and kahit na ganun siya ka-serious pa, no? Bilang respeto sa isa't isa, you won't say this kind of things na alam mong pagpipiestahan. Di ba? Nanahimik po kami, ayaw na po namin sana ng gulo, pero nag-umpisa na naman kayo. Sige po, kay Tulpo na lang po tayo magkita. Sa tingin ninyo, papansinin kayo ni Tulpo? Unang-una, no, kung ito man po talaga si Ma'am Hansel, sa tingin nyo, papansinin kayo? Vlogger to vlogger po ito. Ang iisipin kagad ni Tulpo, gusto lang ninyo maging sensationalize kung ano man yung issue. Di ba? Mapag-usapan sa channel niya, makakagain pa kayo ng subscriber at viewers. No, kalokohan po yung Tulpo-Tulpo na yan sa pagitan ng mga vloggers. No? Hindi po ako sangayon sa mga ganyan. So, wala pong ano sa akin yung mga Tulpo-Tulpo na yan. Hindi po kayo papansinin ni Tulpo. Promise. Hindi po kayo papansinin ni Tulpo. Malaman na vlogger, tapos si Kalingap ang kakalabanin ninyo. Then alam na kayo ay hawak din ng vlogger. Hindi po sa dinidiscourage ko kayo kasi marami na pong instance, no, na
may mga vlogger. Yes, maybe may nakikita kayo ng mga vlogger na tinatangkilik, but hey, check how big those channels and ano bang klase ng issue itong pinaglalaban ninyo. Di ba? Hindi po sa dinidiscourage ko kayo, pero yun po muna yung pag-isipan ninyo. No? I'm not siding to Bal Santos Matubang or to any of the Kalingap. No? Pag-isipan niyo po. Unang-una po isipin ninyo vlogger kayo. O hindi kayo vlogger, yes, pero hawak kayo ng vlogger. Di ba? Kung ayaw ninyo ng gulo, unang-una, no? Sana hindi kayo ng social media. Okay? Kung si Ma'am Hansel man po ito, no? Kasi alam ninyo at naramdaman ninyo, nakita ninyo kung anong meron sa social media. Diba? Yes, ayaw nyo ng gulo, pero hindi sa inaano ko si Dr. Love. Diba? Kailan lang, kahapon lang, parang naglaylo si Dr. Love sa pagsagot sa mga bumabatikos. Diba? So, pwede nyo naman pagsabihan si Dr. Love na wag nang idamay kayo. Sagutin or kung ano man yung sabihin. Diba? But, kahapon lang, no? Kahapon lang ginawa ni Dr. Love yan. So, yung mababatikos kayo, yung hindi kayo masasama sa gulo, napaka-imposible po noon, no, Ma'am Hansel, kung kayo man po talaga ito, no? Kalokohan po yun, kalokohan. At saka yung tulpo po ako, hindi po ako masyadong believe sa mga patulpo-patulpo. Yung mga sponsor na nagpagawa ng kwarto ni Beyonce, kasama po doon si Sir Leo D. Kasi po yung panggawa ng kusina, yun po ang gamit sa pagsemento ng kwarto ni Beyonce. Okay, medyo hindi ko alam kung sino tong si Leo D, no? Na na-mention dito. So, please help me to understand. Sino po ba si Leo D? Hindi ko po kasi ito na, ano, pero isa sa mga sponsor. So, I don't know what's this Leo D. Ito ba yung sponsor pa rin hanggang ngayon ni Beyonce, no? If this Leo D is siding kanila Beyonce, then there's nothing to question about it. But kung ito po ay under Kalingap, then nagiging batikos yan, no? Para sa akin po, yung sponsor, once they give their money, wala na po silang karapatan doon. Totoo po yun, no? Binigay mo yan, not expecting anything in return, no? And hindi nyo na po makukuha yan. At kahit saan po kayo magtanong, no, ng mga abogado. No, I'm not too sure ha, pero yun po ang pagkakaintindi ko dahil nangyari na po ito sa Kalingap. Ay sa Techram, no? Unless there's an specific, no, suggestion or requests coming from the sponsor na doon dadalhin yan. Ngayon, kung wala, di ba? I don't think na may habol sila. And yun yung pagkakaintindi ko. Once na binigay na yan, hindi nyo na pwedeng habulin yan. Kung naghahabol man yung Leo D na yan, that's why I'm saying, please, share something about Leo D. Kung siya ba ay nasa Kalingap or nakanila Beyonce. Yung sa akin po dito, in general, kung sinasabi na kapag ang sponsor ay nagbigay, wala na po yun. No? Hindi na po nila pwedeng bawiin. Kasi binigay na nila. Okay? Yun lang po yung pagkakaintindi ko. Mismong nasa Kalingap na po ang basher. Kayo po mismo sige po, sobra na pong pang-aapin nyo po sa pamilya namin. Ngayon lahat po, pati pamangkin mo, lahat ng nalalaman namin, malalaman na. Yung tulad po ng sinabi ko, this is a social media. And we all know, no, na isa sa mga maraming kaganapan ay ang Kalingap community. No? Ngayon, kung i-consider po ninyong pangbabash yung ginagawa ni Bal Santos Matubang, pangunawa niyo po yun. Hindi ko po kasi kinakampihan si Bal. No? Yun po ay opinion niya. Okay? Opinion niya po yun. At kung sino mang nagre-reaction dito sa Kalingap community. Di po ba? So, para hindi po kayo masanay, medyo may problema. No? Medyo may problema. Hindi niyo po pwedeng sabihin po kasi na nananahimik kayo. Yes, nananahimik kayo, pero may mga tao sa paligid ninyo na nagsasalita para sa inyo. Diba? So kung hindi kayo magsasalita, ganun pa rin. Bakit ayaw ninyo magsalita? Bakit si Dr. Love yung pinagsasalita ninyo? Diba? Ano yung kaibahan?
Diba? Dahil ba sa vlogger si Dr. Love? Hindi mas maganda kung kayo magsasalita, di ba? Dahil kapag ka vlogger ang nagsasalita, there's a lot of things na maglalaro sa isip ng taong makakarinig. Unang-unang papasok agad dyan, revenue habol yan, kaya nagaganyan yan. Di ba? Kung kayo, kahit papano, di ba, magkakaroon ng doubt. Kasi hindi naman kayo vlogger. O, hawak kayo ng vlogger, yes. Pero, kung ano man yung sasabihin ninyo, sa inyo nang galing, hindi sa vlogger. Okay? So, yung bashing, ano na po dapat yan? Sanay na po dapat sila dyan. No? Dahil alam ninyo kung paano ninyo nakamit yung kung anong meron kayo ngayon. Diba? So, alam nyo na oras na magkaroon ng negative effect, and this is one of those. Itong negative effect na to. Magkakaroon kayo ng bashing. Labas at loob ng Kalingap. Magkakaroon po talaga yan. That's why I'm not convinced na ito ay si Hansel Jane. I'm not convinced. No, ngayon kung siya man ito, sad to say, di ba? After all ng pag-uusap ninyo, after all ng pagpapahalaga ni Kalingap Rab sa inyo, masasabi niyo itong ganitong bagay, parang nakakalungkot. Nakakalungkot. Hindi na po ito yung utang na loob na pinag-usapan eh. Wala na po ako doon. Yung respeto na lang po sa isa't isa. Dahil may pinagsamahan kayo. Di ba? May pinagsamahan kayo. Kung nakakapagsalita man ng ganyan, si Bal or sino man sa community ng Kalingap, dapat po mahaba na po yung pangunawa ninyo. And if ever sasagot po kayo, not in this way. No, not in this way. You should face the camera, explain it in a gentle manner, no? In a way na hindi kayo nadadala ng emosyon, no? Para po mas maintindihan. Ang sa akin, much better na magharap-harap, mag-usap para mas maklaro ng maigi. Katulad po nung ginawa nung paghaharap ni Beyonce at ni Ebro. Di ba? Kita nyo na settle kagad yung issue. Namatay na yun. Ito, yung mga ganitong mga pasok sa live, magsasalita, binibigyan nyo po kami ng content sa totoo lang. Nabibigyan po kami ng content. Katulad po ng ginagawa ko. Diba? Nakakapag-content ako. Why? Kasi nga, sa ganito pinapadaan. No? Hindi po dapat sa social media na to. Dapat po magharap-harap kayo. Okay, so yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to. Katulad ng sinasabi ko, I don't believe that this is Hansel Jane Elona Batalero. No, maybe this is a fake account. Maybe pa rin sa akin. Why? Because of the words and everything na sinasabi rito. This is not a manner of a person na may respeto sa taong kumbaga naging karamay nila para magkaroon sila ng kung anong meron sila ngayon. No? So, yun po ay aking opinion lang. So, hanggang dito lamang, maraming salamat.